lahat ang mga kapatid na narito ngayon, kasama natin sa ating gawain sa FCC Got Talent. So mga kapatid, bakit tayo mayroong Got Talent na ganito? Paraan po ito upang ipakita natin ang ating mga talentong kaloob. Hindi po para parangalan ang ating mga sarili, kundi po upang ihantad ang ating kakayahan na kaloob ng ating Diyos na makapangyarihan sa ating buhay. Kaya mamaya po, huwag niyo pong sasabihin na mas maganda ang balagtasan. Oy. Or hindi maganda ang sabayang pagbigkas dahil lahat po tayo narito ngayon upang magpakitang gilas, hindi para sa kanino man, kundi para sa ating Panginoong Diyos. Amen po ba? Opo, maraming salamat po. Yung introduction ni Pastor Mamo niya na po. Kung sila mighty to save, ang susunod naman, mightitas from push. Ano ang mas mabuting kapahayagan ng pagiging tunay na Kristiyano? Pananampalataya o gawa? Ating lahat alamin sa pamamagitan ng isang balagtasan na manggagaling kila Lani, Melanie, and Julie. Mga kaibigan, kasama at kapwa mananampalataya, kayo ngayoy aking inaanyayahan upang saksihan ang dalawang di magkapanalig sa paksang ano ang mas mabuting kapahayagan ng pagiging tunay na Kristiyano, gawa o pananampalataya. Bilang isang tagapaglingkod at mananampalataya, alin nga ba sa dalawa, gawa o pananampalataya, ang higit na mabuting kapahayagan ng ating pagiging tunay na Kristiyano sa mundong ito na ating kinagagalawan? Ako na isang matulungin sa aking kapwa, gawa ay higit na mabuti upang ating ipahayag ang ating pagiging Kristiyanong tunay, pagkat walang silbi ang pagka-Kristiyano kung wala namang gawa. Ako'y higit na naniniwala bilang isang tagapaglingkod na ang pananampalatayang taglay ng bawat Kristiyano ay isang tunay na at mabuting kapahayagan ng pagiging tunay na Kristiyano, pagkat walang silbi ang pagka-Kristiyano. Pagkat ano nga ba ang gawa kung wala namang pananampalataya sa Panginoon? Ikaw na may pananampalataya, sa akala mo ba sapat na ang pag-aleluya mo at panalangin sa iyong kapwa? Tumingin ka sa iyong paligid. Napakaraming mga biktima ng mga iba't ibang kalamidad na nangangailangan at sumisigaw ng iyong tulong sa pamamagitan ng iyong gawa. Ako'y isang hamak man na mananampalataya na sa akala mo'y walang magawa. Oo naman. Ngunit ako'y nananalig at patuloy na umaasa sa Diyos na dakila. Tuwing ako'y lalapit upang ipagdasal ang aking kapwa, iaakap niya ang kanyang pag-ibig at pagkalinga sa mga taong nagdurusa. Ikaw ba'y mangmang at di marunong umunawa? Basahin mo ang nakatala sa banal na kasulatan sa aklat ni Santiago, Kabanata 2, 15 at 16 na talata, na kung saan ganito ang nakasaad. Makinig ka, baka wala kang Biblia. Halimbawa, ang isang kapatid ay walang makain at maisuot.
Kung sasabihin ng isa sa inyo, patnubayan ka ng Diyos, magbihis ka at magpakabusog. Ngunit, hindi naman siya binibigyan ng kailangan nito, may mabuti bang maidudulot sa kanya yon? Bakit? Material lang ba na pagtulong ang pagiging Kristiyanong tunay? Hindi ba't ang aking mga panalangin at tapik sa kanyang balikat ay isang mabuting kapahayagan ng aking pagtulong sa aking kapwa upang magkaroon siya ng lakas at bagong pag-asa? Tingnan mo ang pananampalatayang taglay ni San Pablo. Hindi ba't ang kanyang mga panalangin at patutuo ay siyang tumulong at nagpalakas sa mga maraming Kristiyano upang magkaroon sila ng matatag na pananalig sa ating Panginoon? Oo, ikaw na may pananampalataya, nandun ka lagi sa iyong iglesia, nananalangin, sumisigaw ng aleluya, umakalakpak, habang ang kapwa mo na mga Pinay ay na biktima ay nangangailangan ng ating pagkalinga. Noong panahon ng pandemya, nasaan ka nga ba? Di ba't nagtatago ka? Pagkat ika'y takot na mahawa habang ang kapwa nating mga Pinay na biktima ay nangangailangan ng ating pagkalinga. Nasaan ngayon ang iyong pag-ibig at pagkakawang gawa? Isama mo na rin dyan ang iyong pananampalataya. Magaling kang magsalita at pumuna na ikaw gawa. Oo, halos lahat ng panahon ginugugol mo sa pagtulong sa iyong kapwa. Ngunit may panahon ka pa ba sa pananalangin at pagsamba? Sa kagustuhan ika'y maparangalan, wala ka ng panahon sa Panginoon sa iyong lumikha. Sa bawat pagtulong mo sa iyong kapwa, vlog dito, vlog doon, reels dito, reels doon. Upang sumikat ka at ikaw ay maparangalan, lumalabas ang totoo mong hangarin hanggang sa sariling kapakanan. Excuse me, dahan-dahan ka sa iyong pananalita, ikaw na mapagkunwari at mapaninlang. Bakit? Hindi ba natutuwa ang Panginoon sa aking pagkakawang gawa? Pagmasdan mo ang mga taong aking natulungan, sila'y masaya, nagagalak at sa akin nagpapasalamat. Ang turing nga sa akin ay artistang sikat. Inggit ka ba? Pagkat dahil sa akin, nagkaroon sila ng bagong pag-asa. Matakot ka sa iyong sinasabit ipinapahayag na may halong pagmamayabang. Pagkat ang Panginoon ang siyang tumulong sa kanila, ginamit ka lang niya na magiging daluyan ng kanyang pagpapala. Kung kaya't huwag mong ipagmalaki na sila'y natulungan, pagkat hindi mo yan magagawa kung wala ang Diyos na dakila. Magsitigil kayo, kayong mga mapagkunwari. Mula sa mga bibig nyo ay may tama at maling sinasabi. Bakit di maghawak kamay, magkaisa at magkapit-bisig, upang sa inyong pananampalataya sa gawang magkalakip, kayo'y may ituturing na Kristiyanong matuwid. Ang ating tema, Forward in Faith, Embracing Change, Creating a Home of Radical Hospitality through God's Leading. Paano natin ito maisasagawa kung di magkalakip sa ating pananampalataya at gawa?
Paano lalago ang ating pananampalataya kung di naman nakikita sa ating pang-araw-araw na buhay? Mula sa batayan ng temang ito, sa aklat ng Juan, Kabanata 13, mga talatang 34 at 35. Isang bagong utos ang ibinibigay ko sa inyo, mag-ibigan kayo. Kung paanong iniibig ko kayo, gayon din naman, mag-ibigan kayo. Kung kayo'y mag-ibigan, makikilala ng lahat na kayo'y mga alagad ko. Ang sinasabing mag-ibigan dito ng ating Panginoon ay hindi lamang sa hanggang labi lang natin, kundi maipakita natin at maipahayag natin sa pamamagitan ng gawa at pagmamalasakit. Kung kaya't dapat magkalakip ang pananampalataya at gawa. They must go together, ika nga sa wikang Banyaga. Katulad ng isang bangka na may dalawang magkabilang sagwan, subukan nating gamitin ang isang sagwan lamang at ang bangkay paikot-ikot lamang. Ngunit kung ang dalawang sagwan ay pagsabayin nating gamitin at ang bangkay mabilis na uusad at makakarating sa pupuntahan. Tandaan natin mga kapatid na ang gawa ay dapat bunga ng ating pananampalataya. Bakit tayo gumagawa ng kabutihan at nagkakawang gawa? Hindi upang tayo maligtas, kundi dahil ito'y bunga ng ating pananampalataya. Ito'y tugon natin sa Diyos sa Kanyang pag-ibig at Kanyang grasya. Kung kaya't ano pang ginagawa natin mga kapwa ko mananampalataya, ating ipahayag ang ating pananampalataya sa pamamagitan ng ating gawa, upang ang bawat isa na naririto ay maramdaman nila na sila'y bahagi at kasapi sa pamilya ng Filipino Christian